So ayun, okay, KGX, kamusta kayong lahat? Bago tayo dito sa news, pakita ko lang ang liquidation heat map tsaka yung ating TA kahapon. So breakout yung TA natin kahapon, 97.8. 97.8 ang BTC. So lumipad siya, no? Breakout din sa ilalim, tapos lumipad siya. And then tingnan natin yung liquidation heat map. Oops. Merong possible na kunin dito sa ilalim, ay sa taas. So once makuha to sa taas at walang nag-high margin dito sa area nito, possible kunin to. Tong 96.1. No, possible kunin yan. Yun yung nakikita natin every time. Tapos kapag lumaki yung margin na kayang i-liquidate dito, possible bumaba yan. 'Di ba? Pero once na may malaki dito sa area na to na parang blank, minsan hinahayaan muna yan at kinukuha yung area na to. No, possible ito, makamalay natin pag ito nakuha tong 98.193 na to, possible biglang may mataas na margin dito, biglang mag-convert ng mataas na margin to, pwedeng lusungin to. No, tapos bago biglang magkaroon ng drop, mga idol. Kaya ako every hour chine-check ko to bago ako pumasok. Kasi sa Telegram namin, kung titingnan namin is yan yung ginagamit namin kahit napapaano na reference. At kung mapapansin nyo, halos profit yung mga tropa natin simula kahapon. So far naka 6-0 kami ngayon, no? 6-0 yung team. Sa mga gustong pumasok dito sa Telegram natin, nandiyan lang yung link natin sa description. Tapos dapat BitGet users kayo, di ba? Pero kung meron na kayong BitGet, no? Meron tayong alternative platform, PM nyo lang ako para at least ma-share ko sa inyo, mga kapatid. Okay? So check natin yan. So refresh tayo. So nasa baba lang siya. Pero gustong-gusto niyang kunin, no? So tingnan natin kung makukuha, mga kapatid, no? Pag nakuha yan, tulad ng sinabi ko, kapag may mataas na margin ulit dito sa area na to, possible kunin. Pero kapag wala, possible kunin to or bumaba muna. Kasi sa amin, once na nag-short kami, hindi naman namin kailangan kunin to eh. Basta 20% dapat TP ka. Yun yung rules. 20% TP, 20, 25, 30 TP. Kasi profit ka na doon. Malaki na yung 20% para sa amin. No? Hindi natin kailangan ng 100%. Kailangan lang natin profit tayo everyday. Diba? So ito yung ating trade. Pakita ko lang sa inyo. Ito yung ating trade ngayon. Kung mapapansin natin, ayan, ako yan, si Profitable, no? Tapos sabay, syempre, itong trade na to, ayan, si Profitable ulit, ito ulit, no? So kitang-kita naman natin yan. And then syempre, yung nasa unahan pa natin, ito yung nag-TP tayo, 54%, pero dito 57%, pero nung nag-54, nag-TP na tayo. Halos lahat ng TP natin 500 pesos, 900, 500, parang ganyan. Okay? So punta naman tayo doon sa news natin, mga lodi, no? Sa news natin, mga idol, no? Isin lang natin tong ating speaker. So far, BTC, in one day, 0.61% ang binaba nito, mga lods, no? Okay, taas ang presyo pa rin niya is 5.6. So far, so good pa naman ang BTC kahit na malaki yung nilaglag ng price nung nakaraan at mga bad news, di ba? Hindi nawawala si BTC, matibay pa din siya sa 96, no? 96 price. Okay, naglalaro siya doon, 96, 94, 97, basta hindi siya bumaba ng 91 or 90, mga idol. Okay? So dito naman, sabi naman dito, no, nung binabasa ko, ayoko na kasing kumuha sa Twitter na masyadong maraming babasahin. Kasi una, puro hype ang Twitter, mga lodi. Kaya kung mapapansin nyo, hindi ko sinasama si Twitter ngayon. Okay, so syempre may nakakamba kasi nga, naglalaro lang tayo sa 90k, tsaka sa 110k, ay 90k to 108k. So, tinitingnan nila saan ba yung una makukuha, si 90k ba, si 108k. Bakit? Kasi una, parang pinipigilan yung pagkuha ng bagong bull run ngayon, yung pinaka bull run. Kasi bakit? Pinipigilan syempre yung pagprint ng USDT. So, which is syempre, once na pinipigilan yon, hindi masyadong makaka-invest sa Bitcoin. Okay? So, tulad ng sinabi natin, syempre, ang United States President, syempre si Donald Trump, no? Medyo tahimik ang Bitcoin reserve news, no? So wala pang ganun. Kaya tulad ng sinabi natin, may mga nagwi-withdraw, may mga nagbebenta kasi nga
wala pa yon. Pero malay natin, baka biglang bulagain kasi ganoon naman talaga eh. 'Di ba? May bigla ang news, baka malay. 'Di ba kaya nga ako every time once na bumagsak yan, katulad kanina, bumagsak, bumili na naman ako. 'Di ba? Once na nag-long red yan, bibili tayo, no? So, ETH nga lang yung iniipon natin. Idol, may way pa ba para magamit yung link mo? Meron naman, basta mamaya PPM tayo. Okay? So, ingat lang tayo lagi sa pag-i-invest. Huwag yung nasa tok-tok na doon tayo mag-i-invest. Hindi. Ako lagi ako nag-i-invest kapag bumabagsak ang market. Tulad ng sinabi ko, kahapon pinakita ko naman na yung ating portfolio. Okay? So ito, University ng Austin, talaga naglaan sila ng 5 million USDT para mag-invest sa BTC. Na kung saan, possible, makita to ng ibang kumpanya, ibang university din, at magkaroon din ng chance, no, or percent na mag-invest din sila sa BTC. Alam ko si University of Austin, 5 million yung nilaan niya para sa long-term investment pagdating sa BitGet. And syempre, ang ETF ay sobrang matagumpay at ang hinihintay natin dito yung approval ng XRP, Sol, and Dogecoin. So far ako parang gusto ko tuloy bumili ng Dogecoin, Sol, and XRP ulit. Kasi this year ang approval nito. Pero tunog-tunugan ang Sol, no? Nasa 85% ang Sol, 80% ang XRP. So tingnan natin kung ilang percent ang Dogecoin, mga kapatid. Okay? So dito naman, news sa crypto ngayon, wala naman akong ibang nakita dito kundi puro puro basic news, no, na sinasabi natin. Pero ako still bullish pa rin tayo, lalo na sa ETH, bullish pa rin tayo diyan at nag-i-invest lang tayo diyan. Diyan tayo nag-iipon ngayon, okay? Yun lang naman KGX, at sa mga gustong pumasok dito sa Telegram natin, nandiyan lang yung link natin sa description, at pasok kayo, sama-sama tayo mag-trade. Saludo.